Ayon sa social media, mahusay daw sa pagsasalita ng Tagalog ang mga tao dito sa isla ng Indonesia. Totoo ba na teritoryo ito ng Pilipinas noon? Yan ang ating pag-uusapan. Ngunit bago tayo magpatuloy, baka pwede ako makahingi ng like, subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Maraming salamat. Simulan na natin. Ang Miangas o Palmas ay ang pinakahilagang isla ng Hilagang Sulawesi. At isa sa 92 opisyal na nakalista sa mga malalayong isla ng Indonesia. Ang ibig sabihin ng Miangas ay exposed to piracy dahil dinadalaw ng mga pirata mula sa Mindanao ang isla. Sa wikang sa Sahara, ang isla ay tinatawag na Tinonde, ibig sabihin ay mga taong naninirahan na hiwalay sa pangunahing kapuluan. Nakilala ito sa mga magaganda nitong white sand beaches. Ang islang ito ay halos 168 kilometers na layo sa General Santos City. Ito rin ang sabing border na naghihiwalay sa dalawang bansa, ang Pilipinas at Indonesia. Ang mga naninirahan sa Miangas ay nakukuha ang kanilang pangunahing kita sa pangingisda. Naghahabi din ang mga babae ng mga banig mula sa dahon ng pandan. Sa kalagitnaan ng 2022 may populasyon itong 816. Base sa Google, ang mga naninirahan sa Miangas ay nagsasalita ng Indonesian at Tagalog. Ang mas lumang henerasyon ay karaniwang nagsasalita din ng Tagalog at maging bahaging kasanayan sa paggamit ng Bisaya. Alamin muna natin kung sino nga ba ang mga nakatira dito. Ayon sa mga impormasyon, ang Miangas Island ay kilala rin sa bansag na Palmas Island. Karamihan sa mga nakatira dito ay mga Miangas born. Pero may pailan-ilan rin mga settlers na halo na umano ang lahi. Kung babalikan ang history ng Miangas Island ay talagang pagmamay-ari noon ng Pilipinas. Pero ayon sa mga dokumento, sa kasagsagan ng pananakop sa atin ng mga Amerikano ay kasalukuyan namang nasa ilalim ng Dutch occupation ang Indonesia. Ayon sa Treaty of Paris, ang lugar ng Pilipinas ay lahat ng mga lugar sa loob ng isang malaking geographic box. Ang Miangas sa katimugang hangganan ng kahon. Noong January 21, 1906, opisyal na binisita ni General Leonard Wood, gobernador ng lalawigan ng Moro, ang isla sa unang pagkakataon. Natagpuan niya ang watawat ng Dutch na lumilipad doon at ang isla ay inaangkin bilang bahagi ng Dutch East Indies. Nang bumalik si Wood sa Zamboanga, iniulat niya ito sa kalihim ng militar ng Estados Unidos, noong January 26. Noong January 23, 1925, dinala ng Netherlands at Estados Unidos ang kaso sa Permanent Court of Arbitration, sa ilalim ng nag-iisang arbitrator na si Max Huber ng Switzerland. Noong April 4, 1928, nagpasya si Huber na ang isla ay buo sa kabuuan nito bilang isang bahagi ng teritoryo ng Netherlands. At naipanalo nga ng mga Dutch ang pinag-aawayang isla at kalaunan ay kinilala na ang isla bilang bahagi ng Indonesia. Babalik tayo sa mga tanong, totoo nga bang Tagalog ang ginagamit na wika ng ilang residente dito? May nag-viral na video sa TikTok patungkol sa paggamit ng Tagalog na dialect sa isla ng Indonesia. Pangalan ko si Yapit Lupa. Nakatira ako sa Miangas. Trabaho ako sa opisina ng RP-Team sa Miangas. Ang pangalan ko, Lolita Pade Managbanag. Ang anak ko, pa-5, ngayon 5. Nandito kami sa Miangas. Dito kami nakatira ngayon. Wala namang sweldo. Nahihiya na nga ako kasi May ilang netizens ang nagsabing maaaring ang ilan sa mga residente dito ay galing mismo sa Visayas at Mindanao sa Pilipinas. May iba naman naniniwala na marami kasi ang magkakapareho o halos magkakatunog na salita ang meron sa mga wika sa Pilipinas at Indonesia, kaya madali nilang napagpalit o nagagamit ang mga ito. Pero may ilan din naman ang hindi kumbinsidong Indonesian ang mga nasa video at nagsabing maaaring fake lamang ito para sa video.